May panibagong reklamo laban kay Senadora Laila de Lima sa Department of Justice. Naghaya ng kampo ng inmate na si JB Sebastian ng mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct for Public Officials and Employees at Anti-Torture Law. Nalagay raw kasi sa peligro ang buhay ni Sebastian nang ilipat siya sa Building 14 sa Bilibid at nang sabihin ni de Lima na naging asset siya ng gobyerno. Isa si Sebastian sa mga nasugatan sa gulo sa Building 14 na ikinamatay ng inmate na si Tony Co. Kasama rin sa reklamo sila dating Bucor Director Rainier Cruz at dating NBP Superintendent Richard Schwarzkopf. Nagsampa rin ang kampo ni Sebastian ang reklamong indirect bribery dahil sa pag-obliga umano ni de Lima kay Sebastian na mangalap ng pondo para sa kanyang senatorial bid. Wala pang pahayag si de Lima sa mga bagong reklamo pero dati niyang sinabi na haharapin niya mga ito. Dati na rin itinanggi ng senadora na nakinabang siya sa drug money sa Bilibid. Naharap na naman sa panibagong reklamo si Senador Laila de Lima. Ngayong araw naghain ang kampo ng high-profile inmate na si JB Sebastian sa Department of Justice ng reklamong bribery, katiwalian at torture laban sa senadora, kaugnay pa rin ng umano'y drug trade sa New Bilibid Prisons. Mula sa DOJ, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Magandang gabi, Roderick. June, nagsampa na rin nga ng mga reklamo laban dito kay Senador Laila de Lima ang kampo ng high-profile inmate na si JB Sebastian, kaugnay nga ng umano'y mga katiwalian sa New Bilibid Prison. Mga reklamong katiwalian, torture at paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards ang inihain kay de Lima at kina dating Bucor Director Rainier Cruz at dating NBP Superintendent Richard Schwarzkopf. Kaugnay ito ng umano'y utos ni de Lima na ilipat sa Building 14 si Sebastian kahit nanganganib ang buhay nito sa ibang mga high-profile inmate. Despite several pleas, former Secretary of Justice de Lima eventually transferred Sebastian to Building 14. And that exactly the reason why JB Sebastian was stabbed almost to death. May hiwalay na reklamo pa laban kay de Lima dahil sa pagsasapubliko nito na asset umano ng gobyerno si Sebastian. Sinampahan din ng indirect bribery ang dating kalihim dahil sa umano'y utos nito kay Sebastian na lumikom ng pondo para sa kanyang senatorial campaign. He was able to give to Senator de Lima either directly to her or through Jonel Sanchez the sum equivalent to more or less 10 million pesos. June, plano din nga ng kampo nitong si Sebastian na magsampa ng ethics complaint sa Senado laban dito kay Senadora Laila de Lima. Posibleng niyang ihain nila, ayon sa kanyang abogado na si Atty. Arriba, posibleng ihain nila yung ethics complaint na yan sa darating na Lunes o kaya Martes. June? She previously led the filing of cases against personalities, including high-ranking officials. But Senator Laila de Lima is now at the receiving end of complaints. Convicted kidnapper and suspected drug lord JB Sebastian is suing de Lima for violations of the anti-graft law, torture, and indirect bribery. This refers to the act of the respondents in transferring JB Sebastian from the maximum security compound of the New Bilibid Prison to Building 14. Sebastian's lawyer Eduardo Arribas said Sebastian's prison transfer put his life in danger. He adds de Lima's claim that Sebastian was a government asset could have led to the stabbing incident in the New Bilibid prison in late September. As for the indirect bribery case, he was required by respondent de Lima through Jonel Sanchez to raise funds to support the candidacy of respondent de Lima for senator. In a text message sent to CNN Philippines, de Lima believes Sebastian was pressured to file the complaint. She adds the case filing would ensure Sebastian's safety from the evil forces. But Sebastian's lawyer gives a flat denial. It is not true that pressure was made on Sebastian. The complaint was supposed to be filed with the Ombudsman, but instead ended up at the Justice Department. De Lima says the administration is using its home court advantage. But Arriba reasons out there are two pending complaints against the senator at the Justice Department. A DOJ panel was tasked to hold preliminary hearings on drug trafficking complaints against de Lima. Paniguro naman ni Aguirre, magiging patas ang DOJ pero kasabay nito ang banat kay de Lima. Sinasabi niyang
selective justice is not a defense by the innocent. I might be losing my hair, but Tay is losing her mind. Okay. Kaya, Secretary De Lima, Senator De Lima, ang pagdepensa, ayusin mo ang pagdepensa mo, hindi ang lahat na lamang ng testigo, all of them have been paid, paid or tortured or pressured or pinagbantaan. Na raw sa merkado ang mga kopya ng pribadong video na umano'y kay Senadora Laila De Lima. Git ng Senadora labag sa Anti-Voyeurism Act ang nagpapakalat po ng naturang video. Paniwala pa niya ang video bahagi ng paninira sa kanya. Hindi naman daw alam ni De Lima kung saan niya idudulog ang reklamo kaugnay nito. Lalo't nagkukuntsabahan daw ang ilang ahensya ng gobyerno para siya gipitin. Daw na rin tinanggi ni De Lima na meron siyang pribadong video. Kaya lang kanino ako dudulog para imbestigahan yan? Kanino ako dudulog para aksyonan yan? PNP ba? NBI ba? DOJ ba? Magkakakontsaba sila lahat dyan sa paghahanap at pagfafabricate ng mga ebidensya na yan laban sa akin. Dapat pag-ibayuhin nila ang kanilang pagbenta ng droga para naman sa eleksyon ko. So wala kang ginagawa kundi sasabihin mo general denial. Alam mo naman Secretary De Lima, Senator De Lima, yung general denial na yan, yung hindi yan mag-prevail over the positive testimony ng mga inmates and itong mga other government witnesses. Sinabihan ka ng dalawang NBI men na ikaw tumanggap ng 10 milyon. Hindi mo tinatanggi. Sinabi ni Jonel Sanchez na sa your closeness with Ronnie Dayan, mayroon pa kayong sinasabi doon ni Ronel na mayroon kayong sex video. Hindi mo tinatanggi. Sapagkat yung closeness mo kay Ronnie Dayan, yan ang naging tulay o naging dahilan kung bakit si Ronnie Dayan ay naging labas-masok sa loob ng bilibid at nakakapag kuha ng mga pera na proceeds ng illegal drugs. So hindi maaaring pwedeng palaging general denial. Tapos sinasabi, nagyayabang ka, bakit hindi nila ipatawag si JB Sebastian at nang malaman lang tunay na katotohanan? O anong nangyari? Pinatawag at sumulpot sa hearing si JB Sebastian. Anong ginawa ni JB Sebastian? Lalo kang diniin na ikaw ay talagang binigyan niya 10 bilyong piso sa gagamitin sa eleksyon mo. Tapos tinanggihan ka na sinasabi mo siya ay asset na hindi mo naman pala asset. So tapos sasabihin mo, he was pressured. Kaya yung mga ganyang mga depensa, mag-imbento ka naman ng maganda-gandang depensa, hindi yung puro ganyan. So the NBI po is still trying to build an airtight case. Ito po, kasi parang nauna po yung BACC. Will it not affect at all yung purpose na NBI? Well, wala kaming magagawa sa BACC. As matter of fact, talagang napakarami ng nagsasabi na talagang hinog na ang pag-file ng case ng versus Senator De Lima. At yun nga ang ginawa ng BACC. So hindi ko naman sila talagang masisisi sapagkat talaga namang napakalakas ng ebidensya sa laban sa kanya at laban dun sa mga iba pang taong dinimanda. Ngayon, with respect to the action or actuation by the NBI, bayaan po ninyong gawin ng NBI ng kanilang ginagawa sapagkat ako naman ay meron ding parang suggestion kung ano dapat lang gawin bilang head ng Department of Justice to which the NBI is attached. Pero sir, if the NBI will file charges on the same ground, tapos the same violation din po, pwede po yung i-consolidate na lang yan dun sa pinayag po ng BACC? Pwedeng tama yung sinasabi mo, pwedeng consolidate lang, kaya walang problema. So speaking of NBI, yung house po ay pwede na ng pag-arrest po ng Ronnie Dayan po.
Yes, kasi inatasan ng lahat ng mga police agencies, hindi lang NBI, pati mga PNP, pati CIDG kasama dyan, at iba pang law enforcement agencies para arrestuin siya. May warrant of arrest siya eh. So, may info ba may sa immigration po ba ng technical nakalabas? Mukhang hindi pa nakakalabas, but of course we are doing, and of course we could not tell it here kung anong ginagawa natin. Sir, yun yung kay Dera sa NBI kahapon, ano po bang totoo po doon? Sabi inimbitahan siya or inaresto? Actually, hindi ko rin alam eh. But minabuti ni, ang balita ko, minabuti ni John Dera na dun muna sa NBI. Siguro mas ligtas siya dun. So, ano, decision niya yun, sir, Yes, it was his lawyer who asked the NBI to take custody or at least to look after John Dera. Meron po ba siyang kaso kahit na hindi regarding sa legal countries? Actually, I don't know. So, ibig mo sabihin nun, under a protected custody ng NBI? No. Yung lawyer niya, at saka siguro si Dera mismo, ang pumunta o voluntarily asked the protection of the NBI. Pero wala sa protective custody kasi wala namang formal eh. But ang gusto nung lawyer, Dera, na malapit lang sila sa NBI. I don't know kung sino po anong kinatatakutan nila kung meron.